sama-sama tayong magiging karakli. Patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tindahan ng mag-asawa at kanilang anak sa San Leonardo, Nueva Ecija. Arestado ang dalawa sa mga suspect at isa sa kanila itinanggi ang paratang. Ating saksihan. Pinaglalamayan na ang tatlong miyembro ng pamilya sa Porok Singki, Barangay Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija. Ang tatlo, pinagbabaril ng tatlong lalaki na pumasok sa kanilang tindahan bandang 1:00 ng hapon nitong Miyerkules. Patay sa tama ng bala ang mag-asawang Don Ray at Aurora Jeronimo at kanilang 10 taong gulang na anak na si Damarcus Ezra. Sa investigasyon ng otoridad, nasa loob ng kanilang tindahan ng mag-anak nang pumasok ang tatlo sa 4 na gunmen at walang hawa silang pinagbabaril gamit ang caliber .45 na baril. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas sa mga suspect sakay ng 2 motorsiklo. Na-recover ng mga otoridad sa pinangyarihan ang mga basyong bala ng caliber .45. Agad naman nagsagawa ng manhunt at follow-up operation ng pulis at nagpatupad ng Opland Bakod kung saan naaresto ang magkapatid na suspect. Tuloy naman ang manhunt laban sa 2 pang suspect. Sinisilip na motibo ang hindi umano mabayarang pagkakautang ng mga suspect sa mga biktima. Dahil hindi na po nakapagbayad tapos may nangyari po ang incident nila, hinagisan nila ng kararatan ng pamilya. Parang ang naging settlement nila is nagbayad sila ng 150,000 at ibinigay po nila yung tipo ng lupa. Kupa rin sa'yo. Lupa rin po. Kaya umabot ng 1 million. Kulang. Maaari po na hinayad po nila yung dalawang. Dahil po yung kasing bahay na yung dalawang bahay po na sinasabi natin is doon po nakatira yung dalawang suspect na nakadetain ngayon. Nakapiit na sa San Leonardo Police Station ang magkapatid na suspect at inihanda na ang reklamong multiple murder laban sa kanila. Hustisya naman ang hiling ng mga kaanak ng mga biktima na tumanggi ng humarap sa kamera. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa loob mismo ng classroom, sinaksak ng 14 anyos na estudyante ang kanyang kaeskwela sa Parañaque. Patay ang biktima na 14 anyos lang din. Saksi, si Maki Pulido. Ano na nangyari sa anak ko? Wala namang kapalit sa tindahan ng buhay ng anak ko. Bakit ganun kadali pinabayaan niyo? Labis ang paghihinagpis ng inang ito nang madatnang wala ng buhay sa ospital ang anak niyang babae. Ayon sa pulisya, 4 na saksak sa bahagi ng dibdib ang tinamo ng biktima. Ang may gawa raw nito, kaklase niyang lalaki. Pareho silang 14 anyos at grade 8 student. Nangyari ang pananaksak sa loob mismo ng kanilang classroom sa Parañaque. Isa pong teacher doon, lumapit po sa kanya yung biktima. Kasi yun nga po, sinasabi ng biktima, yung classmate nila may dalang kutsilyo at pinagbabantaan siya na sasaksakin. Pumasok ng classroom ang teacher para alamin ang sitwasyon. Maya-maya, bigla raw tumayo ang suspect at takmang lalabas ng silid pero nagkasalubong sila ng biktima na papasok naman. Kinuha yung kutsilyo na nasa bag, doon na po sinaksak yung biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol umano siya ng suspect at muling sinaksak hanggang sa dumating ang security guard na pumigil sa suspect. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sabi ng ina ng biktima, noong Martes pa nagsumbong sa kanya ang kanyang bunso na pinagbantaan siyang sasaksakin ng kaklase. Ang sabi niyo po sa akin, Mama, sasaksakin ako ng bakla. Binubuli-buli po ako, Mama. Marami po kami magkaklasmate. Mama, papatayin niya ba ako, Mama? Pero ang salaysay ng suspect sa pulis, Binubuli daw sa school. Kasama na po yung biktima na nambubuli sa kanya. Kaya na nagawa yung ganong krimen. dahil menor de edad, nasa kustodiya ng DSWD ang suspect. Ayon sa Parañaque Police, DSWD ang magdedesisyon kaugnay ng intervention sa suspect. Dala niya yung kutsilyo. May intention talaga siyang gamitin yung kutsilyo at manakit ng tao. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bago sa saksi, lilimitahan muna ng Philippine General Hospital ang pagtanggap ng mga pasyente sa kanilang emergency room. Ang sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, punuan at umabot na sa critical overcapacity ang kanilang ER. Kinukulang na rin daw sila ng mga oxygen port dahil sa dami ng pasyente. At dahil dyan, kaya ipinatutupad nila ang code triage. Ibig sabihin,
Mga acute, life-threatening emergency lang muna ang kanilang tatanggapin. Ang Health Department, nakipag-usap na raw sa PGH para sa DOH hospitals muna ilipat ang iba nilang mga pasyente. Wala naman daw nakikitang kakaibang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon at inaasang mapapababa ang bilang sa mga susunod na araw. We're hoping that within a week, ayos na yung problem. And once yung ating problema ay na-solve, then we will announce again to the public na tapos na yung overcapacity. Sa kasagsagan ng traffic sa EDSA Balintawak sa Quezon City, nahulikam ang panggugulpi ng ilang kabataan sa loob ng isang jeep. Saksi, si Mark Salazar. Mula sa labas, kita ang panggugulpi ng ilang kabataan sa mga kapwa nila bata sa loob ng isang jeep. Maya-maya ay isa-isa na silang nagbabaan. Ang isa sa kanila tila may hawak pang armas. Parang baril na maliit eh. Nagtakbuhan sila. Inaabol sila ng mga barangay. Kaso wala na, hindi na naabutan. Takbuhan lang. Kuha ang video na yan noong March 5 sa EDSA Balintawak northbound. May kaaway yata nila yung nasa loob ng jeep eh. Tapos binanata nila sa loob. Sama babae yung binubog sa loob na umawat. Parang yung babae na ano rin po nila natatamaan. Hindi na nakilala ng mga autoridad ang mga batang nambugbog at ang mga biktima. Pero ayon sa barangay unang sigaw na nakakasakop sa lugar, matagal na nilang problema ang mga kabataang nasasangkot sa petty crimes. Minsan nag-aano sila sa babae, yung syota-syota, ay ang pinagmumulan nila ng away. Ang karamihan po talaga dito nangyayari yung agaw cellphone. Karaniwang 3 araw sa isang linggo, meron daw silang nahuhuli. Kahapon lang 7 kabataang edad 12 hanggang 17 ang dinampot. Kung hindi mabigat ang krimen, hindi pwedeng i-detain ng matagal ang nahuhuling kabataan at dinidisiplina lang ayon sa pinapayagan ng batas. Pinapatawag po namin yung mga magulang, tapos pinagko-community service po namin sila. Pinagwawalis po namin sila, tapos iba-ibang activities po namin na pwede namin iutos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Perwisyo sa mga motorista ang malaking butas sa drainage sa isang kalsada sa Caloocan. Nakuhanan pa ng CCTV ang mga sasakyang nahulog sa butas na plywood lang ang takip. Saksi, si Rafi Tima. Kita sa CCTV ang mabagal na andar ng kotseng ito na magmamaniobra sana sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City. Maya-maya, kita na tila nahulog ang unahang gulong ng kotse. Sa isa pang anggulo ng CCTV, mas malinaw kung ano ang nangyari. Sa parehong araw, isang asul na SUV na gumilit sa kaparehong lugar ang nahulog din sa kaparehong butas. Ang mga insidente, nasaksihan daw mismo ni Mang Ato na residente malapit sa lugar. Tila hindi raw napansin ng mga driver na may malaking butas sa kanilang daraanan. Walang harang na yung warning device. Ilan na yung aksidente po rito? Bali, 2 lang naman po yung nakita ko eh. Ilang linggo na raw nakakalipas nang mangyari ang insidente, pero kanina, ganun pa rin ang sitwasyon. May takip nga ang butas pero tila bitin, kaya hindi rin natatakpan. Isa lang ito sa mga box culvert type na drainage sa kahabaan ng Mabini Street. Karamihan sa mga ito wala ring warning sign. Ang iba, ni walang takip. Kinumpirma ng Metro Manila 3rd District Engineering Office ng DPWH, kanila ang proyekto. Supposed to be dapat meron siyang nakapaikot na naka-elevate, at least visible siya sa mata ng motorist. Kaya as soon as malaman namin na ganun yung situation, pinayos po namin kagad kay contractor. Ayon sa mga trabahador sa lugar, nakatakda na nilang takpan ang mga ito. Kaya ginagawa na namin kasi bubuhusan na namin mamaya. Tapos tatakpan na? Oo, tatakpan na namin para wala nang madisgrasya pa na mga so wala nang maperwisyo ng mga sasakyan pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pakiramdam daw ni Senadora Amy Marcos, nagalit ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos nang ituloy niya ang pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa initial findings ng kanyang komite, may mga paglabag umano sa karapatan ng dating Pangulo. Saksi, si Mav Gonzalez. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events.
Paglilinaw yan ni Senadora Amy Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing. Is it President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Sa preliminary findings ng hearing, idiniin na walang legal obligation ang Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol. Hindi rin biglaan ayon sa report ang pag-aresto dahil bago nito ay minomonitor na ang mga galaw ni Duterte at may mobilization ng mga pulis. May mga pahayag din aniya ang gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto kung may request ang ICC sa Interpol. Maliwanag para sa komite na nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos na dalhin siya sa abroad. Ayon pa sa komite, ipinagkait kay Duterte ang karapatang mabisita ng pamilya nung inaresto at karapatang mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya. Dapat may managot sa pangyayari ayon sa senadora. Mahalaga raw mailabas ang rekomendasyon ng komite, lalo't maaaring may mga susunod na arrest warrant pang i-issue ang ICC. Kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. Kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo. Kaugnay naman ang desisyon ng senadora na kumalas na sa alyansang binuo ng Pangulo. Palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag lang nag-aalanganin. Sabi ko, kakalas na lang ako. Nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya sasama sa oposisyon, kundi mananatiling independent candidate. Pero umaasa pa rin daw siya na magkakaayos pa sila ng Pangulo. Lagi naman akong nandito. Mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi idinetalya ng senadora ang humaharang sa pagitan nilang magkapatid. Sabi naman ng palasyo, on the part of the President, we cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Hirit naman ni Attorney Salvador Panelo na dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Dagdag ni Panelo, hindi totoong humingi ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. Unang-una, hindi siya mag-a-apply. Never will he apply kahit anong asylum. Ayaw na ayaw. Hate na hate niya. Pangalawa, walang asylum sa China. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bistado ang pagbebenta ng mga pre-registered SIM cards sa isang mall sa Parañaque. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Kung titingnan, ordinaryong tindahan lang na nagbebenta ng Chinese products ang establishmentong ito sa loob ng isang mall sa Parañaque. Pero ni-ready ito ng CIDG matapos silang makatanggap ng impormasyon na nagbebenta dito ng mga registered SIM card na ginagamit umano sa iba't ibang scam. Pre-registered na gamit ang iba-ibang mga pangalan, which is really a violation of the SIM Card Registration Act. Nasa 600 pre-registered SIM card ang kanilang nakuha mula sa tindahan. Sinubukan pa nila ang ilan sa mga ito. Ito na yung ginagamit ng mga scammers, yung mga taong ayaw ma-identify, na gusto naman may presence pa rin sila sa social media. There's no need for them to register and they can do whatever they want. Bukod sa mga telecom fraud, nagagamit din daw ang mga SIM card sa iba pang krimen. Kung gagamitin sa scamming kasi ito, ang nakarehistrong pangalan ay hindi yung gumagawa ng scamming.
So, it will lead us to a dead end. Arestado ang 2 Chinese national na nagbebenta umano ng mga ito. Is it true that you sell pre-registered SIM card? I don't know. Who buys the SIM card? Sorry, I don't know. Inaalam ng CIDG kung paano nakarating sa mga suspects ang mga nasabing SIM card. Nagbabala naman ang CIDG sa publiko na huwag magbenta ng mga pre-registered SIM card dahil maaari nga itong magamit sa mga krimen na may mabigat na parusa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ikinadismaya ng Department of Foreign Affairs ang pagtanggi ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa hiling na extradition o pagpapauwi kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Naisa na ng gobyernong mapauwi si Teves para paharapin sa kaso kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 9 na iba pa. Itinanggi na ito ni Teves. Ayon sa DFA, nakakadismaya ang kawalan ng tiwala ng Timor-Leste sa paghahatid ng katarungan sa Pilipinas na isang founding member ng ASEAN na gustong salihan ng Timor-Leste. Sabi pa ng DFA, mahalaga ang ipakita ng Timor-Leste ang pagkikibahagi nito sa diwa ng pagtitiwala at pagtutulungan sa mga miyembro ng ASEAN. At dapat din daw itong ipakita sa relasyon nito sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posible umunang maapektuhan ang ASEAN bid ng Timor-Leste kasunod ng pagtanggi nila sa extradition ni Teves. Bago sa saksi, dumating na sa Pilipinas ngayong gabi si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Ayon kay Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, mahalaga at kritikal sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at Amerika ang kanyang pagbisita. Saksi, si JP Soriano. Bibisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Ilang araw matapos muling palibutan, buntutan at harangin ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang mga ganitong aksyon ng China, minomonitor daw ng US Defense Department para alamin kung paano tayo pwedeng tulungan. Kaya nga itong bisita nito, pag-uusapan ni Secretary Teodoro at ni Secretary Hegseth ang anong pwede nilang gawin para talagang pakita sa China na talagang hindi seryoso tayo, na hindi tayo papayag that they will dominate the area, lalo na yung within our territorial waters. Kaya ang meeting daw sa pagitan ni Secretary Teodoro at Hegseth maituturing na mahalaga at kritikal para sa dalawang bansa. Ngayon, itong pagbisita niya, seryoso ang pag-usapan nila ni Secretary Teodoro dahil ang bagong mantra ngayon ng Trump administration is deterrence to strength. In other words, kailangan na palakasin ang ating AFP at saka yung ating pagka-interoperability. Wala pa man sa Pilipinas si US Defense Secretary Hegseth, inalmahan na agad ito ng China. Ayon sa Foreign Ministry ng China, anuman daw defense agreement ang gagawin ng Pilipinas sa Amerika, hindi raw dapat natatarget ang anumang bansa at hindi dapat nakakasakit sa kanilang interes. Lalo na ang maging banta sa regional peace at pataasin ang tensyon sa rehiyon. Hindi naman tayo gumagawa ng conflict. Yan ang medyo minsan nagkakamot tayo ng ulo kung bakit tayo pang sinisisi na tayo nag-uumpisa ng conflict. At ang nangyayari dyan, dahil precisely nga na challenge yung ating relationship not only with the US but with other countries as well, that we cannot and will not allow any one country to dominate the South China Sea. Nakatakda ring mag-usap si Secretary Hegseth at Pangulong Bongbong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. May mga kondisyon na dapat sundin ang gobyerno ng Pilipinas kung sakaling hihilingin at papayagan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa patakaran ng ICC.
Ang tanong naman ng palasyo, paano susunod ang Pilipinas sa kondisyon ng ICC kung ang pamilya mismo ng dating Pangulo ang nagsasabing walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa? Saksi, si Marie Zomal. Natanggap na ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang batch ng mga document mula sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Confidential ang mga dokumento na ayon kay Attorney Nicholas Kaufman ay obligasyon ng prosekusyon na ibigay sa depensa, alinsunod sa Rome Statute. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings. Itong disclosure ng evidence na to, pwede nating sabihin na ito yung mga ebidensya na nakalakip din dun sa application for an arrest warrant na final po ng Office of the Prosecutor. Kaya dun po yun natin malalaman kung i-relate po natin sa application. Pero as to yung mga specifics po, hindi po natin yan alam for now. 6 na buwan matapos ang una niyang pagharap sa ICC para sa kinakaharap na murder as a crime against humanity dahil sa drug war ng kanyang administrasyon, nakatakda sa Setyembre ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Dr. Fadiel Abdallah, na eksklusibo kong nakapanayam, doon ibabase ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idediretso sa paglilitis. Dapat piliin ng prosekusyon ang pinakamatitibay nilang ebidensya para panindigan ang kaso laban kay Duterte na sistematiko umanong pag-atake sa kanyang war on drugs na ikinamatay ng mga biktima. Pwedeng magharap at mag-cross-examine ng testigo ang magkabilang panig, kaya posibleng makaharap ni Duterte ang witnesses. Not all witnesses are victims. Actually, most of the witnesses are not victims. And not all the victims are witnesses. Actually, very limited number of victims would be called to be a witness. And normally, most of the victims will be represented by a lawyer. In very few instances, the judges allowed 1 or 2 of the victims to come in person and tell their stories. But they are not there to accuse someone. They are there to present their point of view, their observations, and their stories to the judges. The accusation is done by the prosecutor, and the witnesses are called by the parties, either the prosecution or the defense. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At maaaring magtagal ito ng hanggang 3 araw. Pero may panibagong hanggang 60 araw ang hihintayin bago makapaglabas ang korte ng kanilang desisyon kung tutuloy ba sa trial stage o hindi ang kanyang kaso. Up to 60 days. It can be shorter, but the judges have to issue their decisions in a maximum of 60 days after the closure of this process of confirmation of charges hearing, and eventually after the written observation if there are requests for written observations. Sa arrest warrant ni Duterte, tinukoy ang pagkakapatay sa 19 na individual sa kamay umano ng Davao Death Squad at 24 na iba sa kamay ng mga alagad ng batas. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Bago ang September 23, maaaring magpatawag ng hearing ang pre-trial chamber kung may kailangang pag-usapang procedural matters o kung tatalakayan ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa interim release sakaling mag-file ang depensa nito. Ayon kay Dr. L. Abdallah, napagbibigyan naman ang mga ganitong hiling na interim release. Pero dapat sumunod ang bansang pagdadalhan sa kanya sa mga kondisyon ng ICC. Kung gustong iuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas, dapat sumunod ang gobyerno sa mga kondisyon. Pero ayon sa Malacanang, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Nauna nang iginiit ng Malacanang na ang pagsuko kay Duterte, obligasyon ng bansa bilang miyembro ng Interpol at hindi pagkilala sa ICC. Ayon pa sa palasyo, kailangan consistent sa direktang pakikipagtulungan sa ICC. Sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order
sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. Sinusubukan pa naming makakuha ng reaksyon mula sa mga Duterte sa mga sinabi ng palasyo. Sabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, Siyempre, mas gusto natin, nandito siya. How can be a flight risk? He knew he was going to be arrested. He went home. mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. 46 na araw bago ang eleksyon 2025. Mga manggagawa sa iba't ibang sektor ang ilan sa mga nakapulong ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Ating saksihan. Serbisyong tubig ang tinalakay ni David De Angelo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dumalo si Angelo de Alban sa Kaamulan Festival sa Malaybalay, Bukidnon. Pag-iwas sa droga sa pamamagitan ng sports ang advokasya ni Senator Pongo. Si Raul Ambino nag-motorcade sa ilang bahagi ng Quezon City. Pailaw sa Lubok River sa Bohol ang pag-aaralan ni Senator Lito Lapid. Dumalo sa pagtitipon ng barangay official si Congressman Rodante Marcoleta. Nakipagpulong si Sunny Matula sa health worker sa Roa City, Capiz. Nag-motorcade sa Caloocan si Manny Pacquiao. Panawagan ni Kiko Pangilinan sa gobyerno tugunan ng issue ng overstock rice ng NFA. Sabi ni Ariel Quirobin sa criminology graduates, protektahan ang konstitusyon. Nakisa si Senator Francis Tolentino sa Women's Month celebration sa Taguig. Nangampanya sa Malabon si Congresswoman Camille Villar. Pagpapalakas sa agrikultura ang isinusulong ni Benhar Abalos. Nakipagpulong si Aline Andamo sa mga nagpoprotestang magsasaka sa DAR. Kabuhayan ng maliliit na mangingisda ang sinusulong ni Bam Aquino. Isinusulong ni Mayor Abby Binay ang pagpapaigting ng bakunahan kontra tigdas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Itinanggi ni Buboy Villar ang akusasyon ng dating partner na sinasaktan niya ito. Sa isang social media post, sinabi ni Angeline Gorens na nakaranas umano siya ng pananakit mula kay Buboy, gaya ng pananakal at pagmumura. Inakusahan din niya si Buboy ng pagpapabaya dahil bihira daw nitong bisitahin ang dalawa nilang anak. Halos 2 taon din anyang hindi nagbigay ng sustento si Buboy. Pero sabi ng aktor na pag-usapan na nila ito noon pa. Napag-usapan namin ito ng legal at approve ito ng VAUSI. Last year, I think, last year medyo mahina po sa tama, pero last year yun. Kapag-usap kami, nakapag-meeting ako with ng mami niya at saka nung daddy niya, nandun kami, nag-usap kami. Sinabi ko talaga kung ano yung parang kaya ko as a father. So, naisarado naman po namin ng maayos yun. Dumaan sa buhay ko po na yung tatay ko din ay nananakit sa aking nanay. Alam ko po na mali ang manakit ng babae. Mahal ko po ang nanay ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko. Kaya kahit kailan di ko maisipan, nasaktan siya. Malabo po yun. Ayon pa kay Buboy, nakipag-usap na raw siya sa ina ni Angeline. Sinisikap din namin makuha ang reaksyon ni Angeline sa mga sinabi ni Buboy. Plano po ng gobyerno na madagdagan ang mga infrastruktura at flights sa Batanes na ngayon unti-unti nang bumabangon ang turismo. Saksi si Darlene Kai. Labis na napinsala ng malalakas na bagyo ang Batanes noong nakaraang taon. Sanay man ang Batanes sa bagyo, patindi ang pinsalang iniwan ng bagyong Julian. Bukod sa nasirang infrastruktura at kabuhayan, tinamaan din ang sektor ng turismo na isa sa pangunahing kabuhayan dito. Almost mga 30% ganyan. Nawala, oo. Kasi may takot din kasi. But good thing, Batanes is Batanes. We are very much resilient, ganon. Pero unti-unti nang bumabalik ang sigla ng turismo, lalo ngayong umpisa na ng tag-init. I would say 80-90% ano na tayo, ready to accept tourists na talaga.
And then, kasi yung mga water natin, basic necessities, na ibalik na din. So, everybody's welcome na to visit Batanes. Hanggang Mayo raw pinakamaganda ang panahon na pasyalan ng Batanes. Naghihintay na ang nakamamanghang views gaya ng iconic Basco Lighthouse, Rolling Hills at Morong Beach. Kahit saan ka tumingin, para kang nasa postcard. Kung sa ganda at ganda lang din, wala nang dapat hingin pa dahil sobra-sobra na dyan ang probinsya ng Batanes. Pero para raw makaakit ng mas marami pang turista, ang kailangan na lang gawin ay dagdagan at pagandahin pa ang mga serbisyo at infrastruktura. Ang pinakakailangan po talaga ng Batanes ngayon ay more players sa airline industry kasi kailangan po ng mas marami pang magdala ng mga visitors po sa Batanes. Maganda na po ang Batanes pero kailangan matapatan yon ng mga infrastructure services. Nagkaroon ng groundbreaking ng itatayong Tourist Rest Area o TRA sa Sabtang. Dito itatayo ang pasilidad na magsisilbing Central Tourism Information Office at kung saan pwedeng magpahinga, maki-wifi at bumili ng pasalubong ang mga turista. Nilagay natin yung Tourist Rest Area sa ating port dito para the moment that they come down from their vessels or as they depart the island, magkakaroon po tayo ng mga restrooms para sa kanila. May plano na rin daw ang gobyerno para dagdagan ng infrastructures at makipag-ugnayan sa aviation industry para madagdagan ng flights. Mula rito sa Batanes, para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nakayuko ang isang pakpak at dumulas sa runway ang eroplanong yan sa Siberia na bahagi ng Russia. Natigil ito na umabot sa bahaging may makapal na snow. Ay sa Transport Prosecutor's Office doon, bumigay ang landing gear ng cargo plane sa gitna ng emergency landing. Walang nasaktan sa 8 crew member na sakay nito. Pang-meow lakasan ang nasungkit na titulo ng isang pusa mula sa Minnesota sa Amerika. Meet Mr. Pugsley Adams the Cat, ang pusa na may pinakamahabang buntot sa mundo. May habang 18.5 inches o halos 47 centimeters ang kanyang buntot. Ayon sa fur parent nito, matagal na nila itong napansin, paging ng kanilang vet. At nung hinanap niya ang kasalukuyang title holder online, doon niya napag-alamang, mas mahaba pala ang buntot ni Pugsley. Pebrero, nang matanggap ni Pugsley ang kanyang Guinness World Record. Little Batanes, Baguio vibes at maladesyertong pasyalan. Ilan lang po yan sa mga patok at binarayo sa Ilocos Norte na swak pampamilya o pambarkada. Ating saksihan. Di na kailangang pumunta sa Middle East para sa maladesyertong vibes. Dahil sa Lawag, Ilocos Norte, may sand dunes kung saan iba't iba ang aktibidad. Pwedeng magpadula sa sandboarding at kung gusto ang mas extreme, 4x4 ang subukan para maglibot sa buhanginan. May bisikleta rin para sa mga gusto ng mas chill. Kung gusto lang mag-sightseeing, bet na bet sa IG-worthy na burol sa Pagudpud. Sulit ang pagod sa biyahe sa ganda ng dagat at tanawin mula sa bangin na tinaguri ang Little Batanes ng Ilocos Norte. Mahangin din sa lugar na swak ngayong tag-init. Dagdag atraksyon din ang wind farm na masisilayan mula sa burol. At kung pabalik na sa Metro Manila, pwede ring mag-side trip sa bayan ng Solsona. Ang daraanan mong kalsada, malabagyo naman sa lamig at ganda. Marami kasing pine trees sa gilid ng daan at tanaw rin ang Sea of Clouds. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.